winasak ang kanyang tahanan. Habang duguan ang puso, para sa anak sa sinapupunan nagpapakasarap ang asawa niya sa bisig ng iba. Pabigat ka lang imeng bulyaw ng lalaking pinag-alayan niya ng buhay, ngunit tapos na ang pagiging martir. Gamit ang isang lumang susing tanso, wawakasan niya ang kanilang kasakiman. Mula sa abo ng pagkakanulo babangon ang isang reyna. Handa na ba silang tikman ang bagsik ng kanyang paghihiganti? Hayaan mo na si Imeng Ma. Konting tiis na lang at makukuha ko na ang pirma niya sa huling dokumento. Kapag nasa atin na ang titulo ng mansyon na ito, wala nang magagawa ang babaeng iyon kundi ang umalis. At sa oras na mangyari iyon, malaya na nating maipapasok si Stella dito para dito na siya magsilang. Ang boses na yon ay kay Carlos. Ang malambing na boses na dati ay bumubulong sa kanya ng mga pangako. Nang walang hanggang pag-ibig ngayon, ay tila isang matalas na patalim na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Sa labas ng nakapinid na pinto ng library, nakatayo si Imelda, o Imeng gaya ng tawag sa kanya ng lahat. Sa edad na 32, bitbit niya ang 7 buwang bigat ng kanyang sinapupunan. Sa kanyang mga kamay ay yakap-yakap niya ang isang bagong plansang polo, ang paboritong asul na polo ni Carlos na maingat niyang inihanda dahil alam niyang may mahalagang meeting ang asawa bukas. Bawat tupi ng tela ay hinaluan niya ng pagmamahal, bawat haplos ng plansa ay panalangin para sa kaligtasan ng kanilang magiging anak. Ngunit sa isang saglit ang pagmamahal na yon ay naging abo. Mabuti naman kung ganoon anak, sagot ng isang matandang boses na puno ng puot. Si Doña Carmela, iyon ang kanyang biyenan. Masyado nang matagal ang pagtitiis natin sa babaeng iyon. Kung hindi lang dahil sa yaman ng tatay niya, hinding-hindi ko papayagang makapasok sa pamilya natin ang isang tulad niyang lampa at walang alam sa buhay. Isipin mo, pati ang pagtimpla ng kape ko, kailangang ituro pa. Walang silbi. Mas masarap pa sigurong mag-alaga ang Stella na yon. Naramdaman ni Imeng ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang hanging pilit niyang nilalanhap ay tila naging laso na nagpapasakit sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga binti, na dati ay matatag na pundasyon ng kanyang pagiging may bahay, ay nagsimulang manginig. Dahan-dahang lumusot ang malambot na tela ng polo sa kanyang mga daliri at bumagsak ito sa malamig na sahig nang walang ingay gaya ng pagbagsak ng kanyang mga pangarap. Hindi siya makahinga. Ang bawat tibok ng puso niya ay tila isang martilyo na nagwawasak sa kanyang pagkatao. Nais niyang sumigaw, nais niyang sipain ang pintong iyon at tanungin sila kung bakit. Bakit sa kabila ng lahat ng pagsisilbi niya? Bakit sa kabila ng pag-aalaga niya sa kanyang biyenan na tila sarili niyang ina? Bakit sa gitna ng kanyang pagbubuntis kung kailan pinakakailangan niya ng kalinga? Ngunit walang boses na lumabas sa kanyang mga labi. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at marahas na pintig ng kanyang puso sa loob ng kanyang mga tainga. Napahawak siya sa kanyang tiyan nang maramdaman niya ang malakas na pagsipa ng sanggol sa loob. Tila ba nararamdaman din ng maliit na buhay na ito ang panginginig at panlalamig ng kanyang ina. Stella! Bulong niya sa kanyang isip. Ang pangalang yon ay tila isang sumpa. Sino si Stella, gaano na nila ito katagal na itinatago sa kanya? Ang bawat late night meeting ni Carlos, ang bawat business trip na dinadaluhan nito. Lahat ba yon ay isang malaking kasinungalingan na natili siyang nakatayo sa madilim na pasilyo, isang anino ng babaeng dati ay puno ng liwanag. Ang mga dekorasyon sa dingding ng mansyon na pinaghirapan ng kanyang ama ay tila nagbago ng anyo, naging mga saksi sa kanyang kahihiyan. Ang bahay na ito, na dapat ay kanyang kanlungan, ay biglang naging isang kulungang puno ng mga ahas. Huwag kang mag-alala, Ma. Muling narinig ni Imeng ang boses ni Carlos na may kasamang mahinang tawa. Kaunting acting na lang, konting paglalambing lang kay Imeng, pipirma din iyon. Alam mo naman ang babaeng iyon, basta tungkol sa future ng anak namin gagawin ang lahat. Ni hindi niya alam
na ang future na tinutukoy ko ay para sa amin ni Stella. Isang malamig na luha ang gumulong sa pisngi ni Imeng. Hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng isang masakit na paggising. Ang kanyang asawa, ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay, ay hindi lamang siya ipinagkanulo, itinuturing din siyang isang tangang kasangkapan para sa kanyang kasakiman. Dahan-dahan sa gitna ng kanyang panginginig, ay pinilit ni Imeng na humakbang paurong. Bawat galaw ay isang paghihirap. Tila ba ang bawat buto niya ay gawa sa bubog na unti-unting nadudurog. Ayaw niyang makita nila siya. Hindi sa oras na ito. Hindi sa ganitong kalagayan duguan ng puso at walang kalaban-laban. Nang makarating siya sa loob ng kanyang madilim na silid, kaagad niyang nilak ang pinto. Hindi siya nagbukas ng ilaw. Sa halip na upo siya sa gilid ng kama at niyakap ang kanyang sarili. Ang tanging liwanag na nagmumula sa bintana ay nagpapakita ng kanyang maputlang mukha sa salamin. Ganito ba ang halaga ng 7 taon ng pagmamahal at katapatan? Tanong niya sa sarili sa wikang Tagalog na tila galing sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang pirma lang ba ang katapat ng lahat ng aking sakripisyo? Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na nagluto, naglinis at nag-alaga sa kanila. At sa tabi ng kanyang kama, nakita niya ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy ng oak, ang kahon ng kanyang ama. Doon alam niyang may naghihintay na kasagutan. Isang susing tanso na matagal na niyang kinalimutan, ngunit ngayon ay tila tumatawag sa kanya sa gitna ng kadiliman. Bukas magbabago ang lahat. Ngunit sa gabing ito, sa loob ng tahimik at malamig na silid na ito, hinayaan ni Imeng na mabasag ang kanyang puso sa huling pagkakataon. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang narinig ni Imeng ang mahinang pagpihit ng doorknob ng kanyang silid mula sa labas. Isang marahas na kaba ang bumalot sa kanya. Imeng, gising ka pa ba, babe? May nakalimutan lang akong sabihin sa'yo. Ang malambing na boses ni Carlos ay narinig mula sa kabilang panig ng pinto. Nanigas si Imeng sa kanyang kinauupuan. Hindi siya sumagot. Pinigil niya ang kanyang paghinga habang ang doorknob ay patuloy na gumagalaw, tila pilit na binubuksan ang kanyang huling depensa. Sino ang papasok sa silid na ito? Ang asawang mahal niya o ang kaaway na nagnanais na ubusin siya? Narinig ang mabagal na pagpihit ng kandado, isang tunog na tila hudyat ng pagpasok ng isang kaaway sa kaisa-isang santuaryong natitira kay Imeng. Pilit niyang ipinikit ang kanyang mga mata, hinahayaan ang sarili na lamunin ng kadiliman ng silid habang ang kanyang puso ay tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng kanyang dibdib. Naramdaman niya ang paglubog ng kama nang maupo si Carlos sa tabi niya. Ang pamilyar na amoy ng kanyang pabango na dati ay nagbibigay sa kanya ng katiwasayan, ngayon ay tila lason na humahapdi sa kanyang ilong. Babe, gising ka pa ba? I know you're tired, pero gusto ko lang mag-sorry kung hindi kita masyadong naasikaso kanina. Masyadong maraming iniisip sa business, you know how it is. Ginagawa ko naman ang lahat ng ito para sa inyo ni baby, para sa future natin sa bahay na ito. Bulong ni Carlos habang hinahaplos ang buhok ni Imeng. Ang bawat dapi ng kanyang mga daliri ay tila kuryenteng nagpapanginig sa kalamnan ni Imeng, hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa matinding pandidiri. Paano nagagawang bigkasin ng lalaking ito ang mga salitang pag-ibig at kinabukasan kung ang bawat hininga niya ay bahid ng panlilinlang? Gustong bumangon ni Imeng, gustong isampal sa mukha nito ang lahat ng narinig niya sa labas ng library, ngunit nanatili siyang estatwa. Alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Para sa anak sa kanyang sinapupunan, kailangan niyang isuot ang sarili niyang maskara. Kinabukasan, ang sinag ng araw na tumatama sa bintana ay hindi nagdala ng pag-asa, kundi isang panibagong pasanin. Habang bumababa si Imeng sa hagdanan, naramdaman niya ang bigat ng kanyang tiyan at ang kirot sa kanyang likuran. Sa kusina, naratnan niya si Doña Carmela na nakaupo ng tuwid, tila isang reynang naghihintay ng pagsisilbi. Ayan, gising na pala ang senyorita.
Imeng, wag mong sanayin ang sarili mo na laging tanghali nagigising. Buntis ka lang, hindi ka lumpo. Mas mabuti sa isang nagdadalang tao ang gumagalaw-galaw sa bahay para hindi ka mahirapan manganak. Pagkatapos mong maghanda ng almusal ni Carlos, pakilaban na rin ang mga kurtina sa sala. Masyado ng maalikabok, nakakasira ng tingin sa mga bisita. Mariing utos ng kanyang biyenan habang hindi man lang tumitingin sa kanya. Opo ma, ihahanda ko lang po ang kape ni Carlos. Mahinang sagot ni Imeng. Ang bawat salita ay tila tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Habang nagtitimpla siya ng kape, pinagmamasdan niya ang kanyang biyenan. Ito ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina. Ang babaeng pinagsilbihan niya ng buong tapat. Ngunit ngayon ay unti-unti siyang binabalatan ng dignidad sa loob ng sarili niyang pamamahay. Pumasok si Carlos sa kusina, maayos ang bihis at tila walang bakas ng pagod mula sa pakikipagsabwatan kagabi. Good morning, babe. Ma, let's eat. May mahalaga akong aasikasuhin sa bangko mamaya. By the way, Imeng, nabanggit ni Mama na medyo nahihirapan ka na sa budget. Give me your ATM card si Mama na muna ang mag-aayos ng mga gastusin dito sa bahay para hindi ka na ma-stress sa mga bills. Isipin mo na lang ang health nyo ni baby. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa hapagkainan. Alam ni Imeng na ito na ang simula ng kanilang plano, ang unti-unting pagpitas sa kanyang mga pakpak hanggang sa wala na siyang kakayahang lumipad palayo. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang pitaka at inilapag ang card sa ibabaw ng mesa. Nakita niya ang mabilis na pagkislap ng sakim na tuwa sa mga mata ni Doña Carmela nang kunin nito ang card. Mabuti naman at naintindihan mo rin. Para rin naman sa ikabubuti niyo ito. Saad ng matanda na may kasamang plastik na ngiti. Pagkaalis ni Carlos, naiwan si Imeng sa harap ng lababo. Habang binubura niya ang mga dumi sa pinggan, gamit ang sabon at tubig, naramdaman niya ang init ng mga luhang pilit niyang pinipigil. Ang bawat pagkuskus niya sa porselana ay tila isang pagtatangkang linisin ang lahat ng dumi at kasinungalingang bumabalot sa kanyang buhay. Ang bahay na ito, na itinayo ng kanyang ama nang may dangal, ay tila unti-unting dinudungisan ng mga taong pinatira niya rito. Nabalik lamang siya sa realidad nang marinig ang matinding tunog ng doorbell na umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Mabilis na tumayo si Doña Carmela mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay biglang nagliwanag na tila may inaasahang isang mahalagang regalo. Ayan na siya. Imeng, ayusin mo ang sarili mo. Dumating na ang sinasabi kong pamangkin ko na tutulong sa mga gawaing bahay dahil mukhang hindi mo na kaya ang lahat. Masayang saad ng matanda habang nagmamadaling lumabas patungo sa tarangkahan. Sumunod si Imeng nang may mabigat na pakiramdam. Habang binubuksan ng kanyang biyenan ang malaking pinto, bumungad sa kanya ang isang babaeng mas bata sa kanya, nakasuot ng isang manipis na floral dress na tila hindi angkop sa isang katulong at may dalang maleta. Ang babae ay nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay may taglay na talas na tila nagsusuri sa bawat sulok ng mansyon. Imeng, kilalanin mo si Stella. Siya ang magiging katuwang mo dito simula ngayon. Pakilala ni Doña Carmela habang may bahid ng panunukso sa kanyang tinig. Napatitig si Imeng sa mukha ni Stella. Sa isang saglit tila huminto ang mundo. Ang pangalang narinig niya sa gabi ng pagkakanulo ay narito na ngayon sa harap niya humihinga at handang kumuha ng lahat ng sa kanya. Ngunit bago pa makapagsalita si Imeng, isang pamilyar na kotse ang huminto sa tapat ng gate at mabilis na bumaba si Carlos na may dalang malawak na ngiti para sa kanilang bagong bisita. Ang bawat hakbang ng mga sapatos ni Stella sa makintab na sahig ng mansion ay tila mga dagok na yumaig sa buong pagkatao ni Imeng. Habang hilahila ni Stella ang kanyang maleta, hindi ito naglalakad nang may pagpapakumbaba ng isang katulong o kamag-anak na nakikitira lamang. Ang kanyang bawat galaw ay may taglay na pagmamalaki, tila ba tinitimbang niya ang halaga
ng bawat kagamitang madaanan ng kanyang mga mata. Nang lumapit siya kay Imeng para humalik sa pisngi bilang pagbati isang halimuyak ng matapang na pabango, ang nanuot sa ilong ni Imeng isang amoy na tila nanunuot sa kanyang balat, ang amoy na pamilyar sa kanya dahil ito ang laging nakakapit sa mga polo ni Carlos tuwing uuwi ito ng madaling araw. Salamat po sa pagpapatira sa akin dito, Ate Imeng. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat para maging magaan ang pakiramdam niyo rito. Wika ni Stella habang nakangiti ng matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at mapang-uri. Hindi nakasagot si Imeng. Naramdaman niya ang marahas na pagpintig ng kanyang ugat sa sentido. Tumingin siya kay Carlos umaasang makakita ng kahit kaunting bakas ng pagkahiya o pag-aalinlangan, ngunit ang kanyang asawa ay abala sa pagtulong kay Stella sa mga gamit nito. Ang bawat haplos ni Carlos sa maleta ni Stella, ang bawat pasulyap nito na puno ng paghanga, ay mga lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang tiwala sa puso ni Imeng. Nang sumapit ang hapunan ng kapaligiran sa hapagkainan ay naging mas lalong masakal. Si Stella ay hindi naupo sa dulo, kundi sa mismong tabi ni Carlos sa pwestong dati ay nakalaan para sa mga espesyal na panauhin. Habang kumakain, walang tigil ang pag-aasikaso ni Stella kay Carlos. Ginalaw niya ang sandok para unahan si Imeng sa paglalagay ng ulam sa pinggan ng asawa nito. Kuya Carlos, tikman mo itong niluto kong adobo. Alam ko namang paborito mo ito. Malambing na saad ni Stella. Ang tawag na kuya ay tila isang malaking insulto na ipinupukol sa mukha ni Imeng habang harap-harapan silang naglalaro ng apoy. Napansin ni Imeng ang bahagyang paggalaw ng mga binti ni Carlos sa ilalim ng mesa at ang mabilis na pag-iwas ng tingin ni Stella habang namumula ang mga pisngi nito. Alam niyang may nangyayaring hindi maganda sa ilalim ng mesang iyon. Ang bawat sulyap, ang bawat lihim na pagtama ng kanilang mga balat ay tila mga kislap ng kuryenteng nagnanais sumunog sa kanyang kinalalagyan. Imeng, bakit tinitingnan mo lang ang pagkain mo? Masarap ang luto ni Stella, hindi gaya ng luto mo na laging matabang o kaya naman ay sunog. Panunumbat ni Doña Carmela. Mabuti pa itong si Stella alam kung paano paligayahin ang panlasa ng anak ko. Pagkatapos nating kumain, gusto ko ayusin mo ang guest room sa itaas. Iyong pinakamalaking silid na malapit sa kwarto niyo ni Carlos. Doon ko gustong patuluyin si Stella para madali siyang matawag kung may kailangan ako sa gabi. Ang silid na yon ay ang silid na dati ay inihanda ni Imeng para maging nursery ng kanyang anak. Doon niya balak ilagay ang mga laruan, ang naggagandahang kurtina na may disenyong mga ulap at ang duya na gawa sa matibay na narra. Ang marinig na ibibigay iyon sa babaeng sisira sa kanyang pamilya ay tila isang lason na dahan-dahang tumutunaw sa kanyang bituka. Nang pumasok si Imeng sa silid na yon, pagkatapos ng hapunan ng bawat gamit na kanyang hinahawakan, ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang mga pangarap na ngayon ay naglalaho na. Nakita niya ang isang kwadro ng kanilang larawan ni Carlos noong sila ay ikinasal, nakasabit sa dingding ng pasilyo. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at tinanggal ang kwadro. Sa halip na iwanan ito doon, para makita ni Stella, maingat niya itong ibinaba at itinago sa ilalim ng cabinet. Hindi niya hahayaang makita ng babaeng iyon ang bakas ng kaligayahang ninakaw nito mula sa kanya. Lumalim ang gabi, ngunit ang antok ay tila isang estranghero kay Imeng. Ang init ng panahon ay lalong nagpabigat sa kanyang pakiramdam at ang tuyot niyang lalamunan ay naguutos sa kanya na bumaba para kumuha ng tubig. Sa gitna ng katahimikan ng bahay, tanging ang tunog ng kanyang marahang paghinga at ang mabagal na paghakbang ng kanyang mga paa ang maririnig. Ngunit nang marating niya ang hagdanan, napahinto siya. Ang liwanag mula sa buwan na pumapasok sa malaking bintana ng sala ay nagpapakita ng dalawang aninong magkayakap sa sofa.
Ang malapad na balikat ni Carlos ay nakatalikod sa kanya habang ang mga braso ni Stella ay nakapulupot sa leeg ng kanyang asawa. Ang mga bulong na puno ng pagnanasa ay tila mga huni ng mga kuliglig sa gitna ng kadiliman, ngunit ang bawat salitang binibitawan nila ay mga bala na tumatagos sa puso ni Imeng. Naramdaman ni Imeng ang biglang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang baso na hawak niya ay muntik nang mahulog sa sahig nang manginig ang kanyang mga daliri. Sa sobrang gulat at sakit na pahakbang siya paurong at ang kanyang siko ay tumama sa isang porselanang plorera na nakapatong sa maliit na mesa sa tabi ng hagdan. Ang plorera ay gumulong at bumagsak sa makapal na alpombra, hindi lumikha ng malakas na tunog, ngunit sapat na para maputol ang init ng sandali sa pagitan ng dalawa sa ibaba. Mabilis na kumalas si Carlos mula sa yakap ni Stella at tumingin sa itaas, sa direksyon kung saan nakatayo si Imeng sa gitna ng dilim. Ang katahimikan ay naging mas nakakabingi at sa bawat segundong lumilipas ang kaba sa dibdib ni Imeng ay tila isang malakas na tambol na nagbababala ng isang malaking pagsabog. Nanatiling nakatayo si Imeng hindi gumagalaw habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa puot at pait. Doon sa gitna ng katahimikan ng gabing iyon, naramdaman niya ang unang tunay na bitak sa kanyang pagkatao, isang bitak na hindi na kailanman mapaghihilom ng kahit anong salita ng pagsisisi. Ang katahimikan ng gabi ay biglang napunit ng marahas na tinig ni Carlos. Sa halip na pagkahiya o pagsisisi, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang nakatingala sa asawa niyang nakatayo sa itaas ng hagdanan. Ano bang problema mo? Imeng, bakit ka ba laging nandyan sa dilim at nagmamasid na parang multo? You're acting so creepy. Gusto mo lang ba kaming i-stalk? Ang bawat salita niya ay tila mga hagupit ng latigo na tumatama sa hubad na balat ni Imeng. Agad na sumunod ang pagbukas ng ilaw sa pasilyo at ang paglabas ni Doña Carmela mula sa kanyang silid na tila ba kanina pa ito naghihintay ng pagkakataong makasali sa kaguluhan. Hey naku Carlos, tama ka. Napakasama talaga ng ugali ng asawa mo. Nakikita mo ba Stella, ganyan ang trato niya sa atin sa pamamahay na ito? Pinagbibintangan niya tayo ng kung ano-anong masama dahil lang sa sarili niyang mga ilusyon. Saad ng matanda habang inaalalayan si Stella na kunwari ay nanginginig sa takot. Hindi kumibo si Imeng, na natiling nakakapit ang kanyang mga daliri sa malamig na rehas ng hagdanan, tila doon lamang siya kumukuha ng lakas para hindi bumagsak ang kanyang mga tuhod. Ang panlalait ng kanyang biyenan at ang pagtatanggol ng kanyang asawa sa ibang babae ay tila mga alon ng putik na pilit siyang nilalamon. Wala siyang sinabi, tumalikod siya nang dahan-dahan at bumalik sa kanyang silid, dala ang bigat na tila isang bundok sa kanyang dibdib. Nang sumikat ang araw, ang liwanag nito ay tila isang malupit na paalala ng kanyang malungkot na katotohanan. Pagkatapos ng isa na namang gabi na walang tulog, naupo si Imeng sa sahig ng kanyang silid at hinila ang isang kahon na gawa sa matibay na nara mula sa ilalim ng kanyang kama. Ito ang kaisa-isang pag-aari na hindi pa nagagalaw ng pamilya ni Carlos, ang kahon ng kanyang yumaong ama. Habang hinahaplos niya ang magaspang na ukit ng kahoy, tila bumalik ang kanyang gunita. 10 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang kanyang papa. Nakaupo sa tapat ng malaking bintana ng mansyon, hawak ang kanyang mga kamay, habang ang tinig nito ay puno ng babala at pagmamahal. Imeng anak, ang bahay na ito ay hindi lamang semento at bakal. Ito ay bahagi ng ating dugo at pawis. Huwag mong hayaang angkinin ng iba ang haligi ng tahanang ito. Dapat mong kilalanin ang bawat buto nito dahil sa oras ng panganib, ang pundasyon mismo ang magpoprotekta sa iyo. Sa mga sandaling iyon, ang mga luha ni Imeng ay muling pumatak, dahan-dahang binabasa ang takip ng kahon. Ang bawat patak ay tila isang panalangin para sa lakas na matagal na niyang ibinaon.
Gamit ang isang maliit na pait na itinago rin niya sa loob ng drawer, sinimulan niyang kiskisin ang sulok ng ilalim ng kahon. Naramdaman niya ang bahagyang paggalaw ng isang manipis na piraso ng kahoy, isang lihim na partition. Sa loob ng maliit na puwang na yon, nakita niya ang isang bagay na nagpabilis sa pintig ng kanyang puso. Isang susing tanso. Ito ay riri at lumana, ngunit ang bigat nito sa kanyang palad ay tila nagbibigay ng kakaibang init na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Hindi ito isang ordinaryong susi. Ito ang simbolo ng kapangyarihang ipinamana sa kanya ng kanyang ama, isang susing magbubukas sa mga lihim na pilit itinatago ng mga taong nagnanais siyang wasakin. Salamat, Papa. Bulong niya, ang kanyang boses ay paos, ngunit may bagong katatagan. Hindi ko sila hahayaang manalo. Itinaas niya ang susi sa tapat ng liwanag ng araw, pinagmamasdan ng bawat ukit nito na tila ba isang mapapatungo sa kanyang kalayaan. Naramdaman niya ang marahang pagsipa ng kanyang sanggol, isang pagpapaalala na hindi lamang para sa kanyang sarili ang laban na ito. Ang bawat sakit, ang bawat pag-aalipusta na natanggap niya mula kina Carlos at Doña Carmela ay magsisilbing gasolina sa apoy na sisiklab sa kanyang puso. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmuni-muni, biglang narinig ni Imeng ang pag-ikot ng kandado ng kanyang pintuan. Bago pa man niya maitago ang susing tanso, sa loob ng kanyang palad, bumukas ang pinto at pumasok si Stella nang walang pasabi. Ang kanyang mga mata ay agad na dumapo sa kamay ni Imeng at ang kanyang labi ay gumuhit ng isang nakakalokong ngiti na puno ng panunukso. Ate Imeng, ano yang hawak mo? Mukhang napakahalaga niya na. Bakit tila itinatago mo sa akin? Ang tanong ni Stella, habang ang kanyang tinig ay tila isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa katahimikan ng silid. Nanigas si Imeng, ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa susing tanso hanggang sa bumaon ang talim nito sa kanyang balat. Hindi siya lumingon, ngunit naramdaman niya ang presensya ng panganib na nakatayo sa kanyang likuran, handang tila lawin na dumagit sa huling pag-asa na kanyang natagpuan. Nanatiling nakatalikod si Imeng, ramdam ang banta ng presensya ni Stella na tila isang aninong nagnanais sumakmal sa kanyang huling pag-asa. Mahigpit niyang itinago ang susing tanso sa loob ng kanyang palad, hinahayaang bumaon ang malamig at matigas na metal sa kanyang balat hanggang sa makaramdam siya ng bahagyang hapdi. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na nagnanais kumawala sa kanyang dibdib, ngunit pinilit niyang panatilihin ang isang kalmadong anyo. Wala itong kinalaman sa iyo, Stella. Nakalimutan mo na yata ang iyong lugar sa bahay na ito. Ang malamig na pahayag ni Imeng habang dahan-dahang lumingon. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng luha ngayon ay tila dalawang kristal na nagniningning sa katigasan. Bahagyang nagulat si Stella sa tono ng pananalita ni Imeng, ngunit mabilis din itong napalitan ng isang mapang-uring na ngiti. I'm just checking on you, ate. Sabi kasi ni Mama, baka kailangan mo ng tulong sa pag-aayos ng gamit mo. Alam mo na baka may mga bagay kang itinatago na hindi na dapat narito. Lumapit palalo ang babae, ang kanyang mga mata ay pilit na sumisilip sa nakatikom na kamao ni Imeng. Lumabas ka na. I need to rest. At sa susunod, matuto kang kumatok. Ang silid na ito ay para lamang sa mga taong marunong rumespeto sa privacy ng iba. Ang pagtatapos ni Imeng. Hindi na nakapagsalita si Stella, bagkus ay tumalikod ito nang may kasamang irap at marahas na paghakbang palabas ng silid na tila ba ang bawat pagtama ng kanyang sapatos sa sahig ay isang pagpapakita ng kanyang pagkapuot. Nang muling manahimik ang paligid, hinayaan ni Imeng na kumawala ang isang malalim na buntong hininga. Ang gabi ay dahan-dahang lumalim at ang mansyon na dati ay puno ng masasayang alaala ay tila naging isang malaking libingan ng mga lihim. Nang masiguro niyang mahimbing na ang tulog ng lahat, kinuha ni Imeng
ang isang maliit na flashlight at ang susing tanso. Maingat siyang lumabas ng silid. Ang kanyang mga yabag ay tila mga bulong lamang sa gitna ng katahimikan ng pasilyo. Tinahak niya ang daan patungo sa bodega sa pinakailalim na bahagi ng bahay. Ang hangin dito ay malamig at may amoy ng lumang papel at alikabok. Ito ang lugar na laging iniiwasan ni Carlos dahil sa dumi, ngunit para kay Imeng ito ang kaba ng karunungan ng kanyang ama. Sa isang madilim na sulok sa likod ng mga nagtataasang estante, nakita niya ang isang maliit na cabinet na gawa sa bakal, bahagyang kinalawang ngunit nananatiling matatag. Nanginginig ang mga kamay ni Imeng habang isinusuksok ang susing tanso sa butas ng kandado. Narinig ang mahinang pag-ikot ng mga mekanismo sa loob, isang tunog na tila nagpapahiwatig ng pagbukas ng isang pintuan patungo sa katotohanan. Pagbukas ng cabinet, bumungad sa kanya ang isang makapal na folder na may titulong Trust Folio. Sa loob ng folder ay nakita niya ang mga dokumentong legal na may lagda ng kanyang ama at ni Attorney Mateo. Binasa niya ang bawat salita ng may matinding konsentrasyon. Ang bawat pangungusap ay tila isang yakap mula sa kabilang buhay. Ayon sa dokumento, ang buong lupain at ang mansyon na kinalalagyan nila ay nasa ilalim ng isang irrevocable trust. Ang tanging benepisyaryo ay si Imelda Salazar at walang karapatan ang sinumang asawa o kamag-anak na makialam sa pag-aari hanggat hindi siya pumipirma sa harap ng itinalagang tagapangalaga. Mayroon ding kalakip na prenuptial agreement na palihim na inihanda ng kanyang ama na nagsisigurong ang bawat sentimo ng mana ni Imeng ay hindi kailanman magiging bahagi ng conjugal property. Napaupo si Imeng sa malamig na sahig ng bodega habang yakap ang mga papel sa kanyang dibdib. Ang mga luha ng kagalakan at pait ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang ama ay naging isang arkitekto ng kanyang proteksyon. Nakikita na ang posibilidad ng ganitong uri ng pagtataksil bago pa man ito mangyari. Hindi siya isang biktima na walang laban. Siya ang tunay na may-ari ng bawat haligi at bawat buto ng bahay na ito. Salamat, Papa. Salamat sa pagmamahal na lumalampas sa kamatayan. Ang bulong niya sa kadiliman. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang pagkatao ay tila muling nabuo. Ang bawat sakit na dulot ni na Carlos at Doña Carmela ay naglaho na palitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Gayunpaman, ang kanyang katahimikan ay muling nagambala nang marinig niya ang mahinang tunog ng mga yabag na pababa sa hagdan ng bodega. Pinatay niya agad ang flashlight at nagtago sa likod ng malalaking kahon. Ang sinag ng isang lampara ay dahan-dahang lumapit at ang boses ni Doña Carmela ay umalingaw-ngaw sa paligid, puno ng paghihinala at kasamaan. Carlos, sigurado akong nakita ko siyang bumaba rito. Hanapin mo ang babaeng yan. Alam kong may kung ano siyang kinukuha na hindi dapat sa kanya. Kailangan nating makuha ang mga dokumento bago pa siya makagawa ng hakbang. Ang saad ng matanda. Naramdaman ni Imeng ang panlalamig ng kanyang buong katawan habang naririnig ang papalapit na mga hakbang ng kanyang asawa. Ang folder ay mahigpit niyang nayakap habang ang kanyang isipan ay mabilis na naghahanap ng paraan kung paano makakalabas sa bitag na ito nang hindi nawawala ang kanyang kaisa-isang alas. Ang bawat sandali ng paghinga ni Imeng sa loob ng madilim na bodega ay tila isang pakikipagtuos sa kamatayan. Nararamdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likuran, habang ang sinag ng lampara ni Carlos ay gumagala sa paligid, humahaplos sa mga lumang kahon na tila mga daliri ng isang magnanakaw na naghahanap ng biktima. Mahigpit niyang nayakap ang makapal na folder sa kanyang dibdib, ang tanging kalasag niya laban sa puot na bumabalot sa mansyon na ito. Nang mapansin niyang nakatuon ang pansin ng kanyang asawa
Sa kabilang sulok, dahan-dahang gumapang si Imeng patungo sa maliit na pintuan sa likod ng mga nakatambak na pintura, isang daanang matagal nang hindi nagagamit ngunit naging lunas sa kanyang gipit na kalagayan. Nang makabalik siya sa kanyang silid, ang kanyang puso ay nanatiling mabilis ang pagtibok, tila isang tambol na hindi tumitigil sa pag-alingaw. Maingat niyang itinago ang trust folio sa ilalim ng kutsyon ng kama ng kanyang sanggol, doon sa lugar na alam niyang hindi kailanman papasukan ni Carlos dahil sa kawalan nito ng pakialam. Kinabukasan ng sinag ng araw ay pumasok sa silid nang may kasamang huwad na init. Pumasok si Carlos na may dalang tray ng pagkain ng kanyang mukha ay nababalutan ng isang maskara ng pag-aalala na dati ay pinaniniwalaan ni Imeng ng buong tapat. "Babe, kumain ka na," I asked Stella to prepare your favorite champorado. "Alam ko namang medyo maselan ang pakiramdam mo nitong mga nakaraang araw." Ang malambing niyang saad habang inilalapag ang pagkain sa bedside table. Sumunod na pumasok si Doña Carmela. Hawak ang isang pirasong papel na tila isang hatol ng kamatayan na nakabalot sa magandang balita. "Imeng anak, may dinalang dokumento ang bangko kanina. Sabi ni Carlos kailangan mo raw itong pirmahan. Medical authorization lang ito para masiguradong diretso ka sa pinakamagandang suite sa ospital kapag oras na ng panganganak mo. Ayaw naman nating magkaroon ng aberya, di ba?" Tiningnan ni Imeng ang papel. Ang kanyang mga mata ay mabilis na humaplos sa mga maliliit na letra sa ibaba. Hindi ito medical authorization. Ito ay isang irrevocable power of attorney na naglilipat ng lahat ng kanyang karapatan sa pangangasiwa ng mga lupain patungo sa pangalan ni Carlos. Ang lason ay nakahalo sa matamis na salita ng pag-aalaga. "Bakit kailangan pa nito, Carlos, di ba? Pwedeng ikaw na lang ang mag-asikaso kapag nandoon na tayo." Ang mahinang tanong ni Imeng habang pinagmamasdan ang reaksyon ng kanyang asawa. "Babe, trust me on this. Para hindi ka na ma-stress sa mga pirmahan habang nasa labor ka, gusto ko lang na maging smooth ang lahat." Sagot ni Carlos, ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa balikat ni Imeng isang kilos na dati ay nagbibigay ng kapayapaan, ngunit ngayon ay nagdudulot ng pangingilabot. Kinuha ni Imeng ang panulat. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na naglalaban sa loob ng kanyang dibdib. Habang inilalapit niya ang dulo ng ballpen sa papel, sinadya niyang abutin ang baso ng katas ng ubas na dinala ni Stella. Sa isang mabilis na pagkumpas ng kanyang kamay, ang baso ay tumagilid at ang madilim na likido ay dahan-dahang kumalat sa ibabaw ng dokumento, tila isang mantsa ng dugo na sumisira sa kanilang masamang plano. "Naku, sorry Carlos, nahilo lang ako bigla, hindi ko sinasadya." Ang hingi ng paumanhin ni Imeng habang ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwari. Ang mukha ni Carlos ay biglang nagbago. Ang kaninang maamong anyo ay napalitan ng isang madilim na kulay ng galit. Ang kanyang mga panga ay nagngit-ngit at ang kanyang mga kamao ay mariing nakakuyom sa ilalim ng mesa. "Sayang, kailangan ko tuloy bumalik sa bangko para kumuha ng bagong kopya." Ang bulyaw niya bago marahas na tumayo at lumabas ng silid nang hindi man lang tinitingnan ang asawa. Dali-daling sumunod si Doña Carmela para amuin ang kanyang anak habang si Stella naman ay naiwan para linisin ang kalat. Ang bawat pagpunas ni Stella sa mesa ay may kasamang matatalim na tingin. Kay Imeng, tila ba nais niyang saksakin ang buntis na babae gamit ang kanyang mga mata. Nang maiwan ng mag-isa, naramdaman ni Imeng ang biglang katahimikan ng silid. Napansin niya ang cellphone ni Carlos na naiwan sa ibabaw ng drawer. Isang maliit na liwanag ang kumislap mula sa screen hudyat ng isang bagong mensahe. Sa kabila ng takot, kinuha ni Imeng ang telepono. Ang mga salitang nabasa niya ay tila isang malakas na sampal na nagpabagsak sa kanyang huling pag-asa para sa isang maayos na pag-uusap. "Babe, don't worry about the paper. Basta siguruhin mo lang na atin na
Ang bahay bago lumabas ang baby boy natin. I can't wait to replace that boring woman in our master bedroom. Ang bawat letra sa mensaheng yon ay tila mga uod na kumakain sa puso ni Imeng. Ang kanyang sariling anak ay itinuturing na lamang na hadlang habang ang anak ng ibang babae ay inihahanda na ang luklukan sa loob ng kanyang sariling kaharian. Sa gitna ng sakit na ramdaman ni Imeng, ang marahang pagsipa ng kanyang sanggol, tila ba nagbibigay ng babala at lakas. Ang mga luha niya ay hindi na pumatak. Ang kanyang mga mata ay tumigas tila mga uling na nagbabaga sa gitna ng isang malamig na gabi. Dito sa loob ng silid na naging saksi sa kanyang mga pangarap, isinumpa ni Imeng na ang bawat patak ng katas ng ubas na sumira sa dokumento ay papalitan niya ng isang tagumpay na hinding-hindi nila makakalimutan. Ngunit ang katanungan ay nanatili hanggang kailan niya kayang panatilihin ang maskara ng isang mahinang biktima bago siya tuluyang lamunin ang sarili niyang galit. Ang bigat ng bawat hakbang ni Imeng patungo sa tarangkahan ay tila pasan niya ang buong daigdig, ngunit sa ilalim ng kanyang balabal ng takot ay nananatili ang isang matigas na determinasyon. Gamit ang dahilan ng isang biglaang prenatal check-up, nagawa niyang makalabas sa mansyon nang hindi pinaghihinalaan ni Carlos na abala sa pakikipagtawanan kay Stella sa hardin. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng taxi na kanyang sinakyan ay tila isang pagtakas mula sa isang impyernong unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Habang pinagmamasdan niya ang mga gusali sa labas ng bintana, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay na mahigpit na nakayakap sa folder na nakatago sa loob ng kanyang bag. Nang makarating siya sa isang matandang gusali, sa gitna ng lungsod, sinalubong siya ng amoy ng lumang papel at pinakintab na kahoy na mahogani ang tanggapan ni Attorney Mateo. Ang bawat hakbang niya sa makitid na pasilyo ay tila pagbabalik sa kanyang kabataan noong ang kanyang ama ay buhay pa at ang mundo ay puno ng katiwasayan. Inihulog niya ang kanyang mga kamao sa mabigat na pinto ng opisina, lumilikha ng tunog ng pagkatok na tila isang hiling para sa saklolo. Nang bumukas ang pinto, bumungad sa kanya ang mukha ng isang matandang lalaki na may mga matang puno ng karunungan at pagmamalasakit. Ninong Mateo ang tanging nabigkas ni Imeng bago tuluyang gumuho ang kanyang katatagan. Ang mga luhang pilit niyang pinigil sa harap ng kanyang asawa ay malayang dumaloy mainit at puno ng pait. Agad siyang inalalayan ng matanda patungo sa isang malambot na upuan habang ang boses nito ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa kanyang nilalamig na kaluluwa. I'm so sorry, Imeng. I should have checked on you earlier. Hindi ko alam na ganito na pala ang ginagawa nila sa'yo sa loob ng sarili mong pamamahay. Ang saad ni Mateo habang inilalapag ang isang baso ng mainit na tsaa sa harap ng babae. Ang bawat salita ng matanda ay may bahid ng pagsisisi, tila ba nadarama rin nito ang sakit ng pagkakanulo sa anak ng kanyang pinakamatalik na kaibigan. Inilabas ni Imeng ang trust folio mula sa kanyang bag at inilapag ito sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng papel na lumapat sa kahoy ay tila isang hudyat ng digmaan. Maingat na binasa ni Mateo ang bawat pahina, ang kanyang mga kilay ay nagsalubong habang lumalalim ang kanyang pagsusuri. Your father was a visionary, Imeng. He knew. Alam niya ang takbo ng isip ng mga taong nakapaligid sa iyo, kaya inihanda niya ito. According to these documents, you are the absolute owner of every brick and stone of that estate. Ang irrevocable trust na ito ay hindi maaaring buwagin ng kahit anong pirma na kinuha sa ilalim ng pressure o panlilinlang. I don't want to sue them right away, Ninong. Ang mahinang tugon ni Imeng habang ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa mainit na baso. Gusto ko silang giyeryahin sa paraang hindi nila makakalimutan. I want them to think they are winning para mas masakit ang pagbagsak. Gusto kong makita kung hanggang saan ang itatagal ng kanilang kasakiman
bago ko tuluyang bawiin ang lahat. Tumango si Mateo may bahid ng paghanga sa kanyang mga mata. Then we will play their game, but we will set the rules. Maghahanda ako ng mga counter documents. In the meantime, you stay strong for the baby. Don't let them see your cards yet. Bilang isang espesyal na kilos, tumayo ang matanda at nagtimpla ng gatas na may halong pulot, isang inuming yari sa eksaktong paraan kung paano ito ginagawa ng ama ni Imeng noong bata pa siya. Ang tamis at init nito sa kanyang dila ay tila isang munting himala, nagbibigay sa kanya ng sapat na lakas upang harapin ang muling pagbabalik sa kanyang kulungan. Ngunit ang pansamantalang kapayapaan ni Imeng ay mabilis na naglaho nang muli siyang tumapak sa loob ng mansyon pagdating ng dapit hapon. Ang bawat anino sa pasilyo ay tila may dalang babala. Pagdating niya sa tapat ng kanyang silid, napatigil siya sa gitna ng kanyang paglalakad. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang isang eksenang hindi niya inasahan. Ang kanyang mga maleta, ang kanyang mga damit na maingat niyang itinupi, at ang mga gamit ng kanyang magiging anak ay nakakalat sa sahig ng pasilyo, tila mga basura na itinapon ng walang pakundangan. Ang mga kuwadro ng kanyang mga magulang ay nakatihaya rin sa maruming sahig. Ang mga salamin nito ay may mga bitak na tila sugat sa kanyang alaala. Nakatayo sa gitna ng kaguluhan, si Doña Carmela, hawak ang isang pamaypay habang ang kanyang mukha ay puno ng isang mapang-uring katuwaan. Pinalipat ko na ang mga basurang ito sa kwarto ng mga katulong sa likod Imeng. Masyado nang masikip dito sa taas at kailangan ni Stella ng master bedroom dahil maselan ang kanyang pagbubuntis. Mula ngayon doon ka na matutulog sa maliit na silid sa tabi ng kusina. Isipin mo na lang na pagsasanay ito para matuto kang maging mapagkumbaba sa harap ng mga taong nagpapakain sa iyo. Ang saad ng matanda habang ang kanyang boses ay puno ng lason na tila nagnanais na tuluyang lunurin ang dignidad ni Imeng. Naramdaman ni Imeng ang matinding panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang bawat gamit na nakakalat sa sahig ay tila mga bahagi ng kanyang sarili na niyuyurakan ng pamilya ni Carlos. Tumingin siya sa dulo ng pasilyo at nakita si Carlos na nakasandal sa pinto ng master bedroom na kamasid lamang nang walang kahit anong bakas ng awa o pagtatanggol. Doon sa gitna ng kanyang nagkalat na mga alaala, naramdaman ni Imeng ang huling hibla ng kanyang pasensya na tuluyang naputol. Ang katahimikan ay naging mas lalong nakabibingi habang sa kanyang isipan ay nagsisimulang mabuo ang isang planong hinding-hindi nila aakalain na kayang gawin ng isang babaeng itinuturing nilang mahina. Ang bawat piraso ng kanyang buhay na nakakalat sa sahig ay tila mga labi ng isang barkong nawasak sa gitna ng malupit na unos. Dahan-dahang lumuhod si Imeng sa malamig na sahig ng pasilyo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinupulot ang kuwadro ng kanyang mga magulang. Ang basag na salamin ay humiwa ng bahagya sa kanyang daliri, ngunit ang hapdi nito ay walang-wala kumpara sa sugat na unti-unting bumibiyak sa kanyang kaluluwa. Tumingala siya at nakita ang mapang-aping ngiti ni Doña Carmela habang sa likod nito ay nakatayo si Carlos, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay na ngayon ay tila isang estrangherong walang pakamanin na walang pakiramdam. Huwag ka nang magdrama dyan, Imeng. Room lang yan, huwag mong gawing big deal ang lahat. Maselan ang pagbubuntis ni Stella, kailangan niya ng komportableng lugar. You can manage in the other room, maliit lang naman ang mga gamit mo. Ang malamig na saad ni Carlos, ang bawat salita niya ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang pagsasama. Hindi sumagot si Imeng. Sa gitna ng kanyang pagsisikip ng dibdib, pinili niyang tumayo ng may dangal. Isa-isa niyang binuhat ang kanyang mga maleta patungo sa maliit at madilim na silid sa tabi ng kusina. Ang bawat hakbang ay tila isang pagpapahirap sa kanyang 7 buwang sinapupunan. Nararamdaman niya ang matinding kirot sa kanyang balakang, ngunit mas matindi ang apoy na naglalaban sa loob ng kanyang puso. Nang makapasok siya sa maliit na silid,
Ang amoy ng amag at alikabok ang sumalubong sa kanya. Wala itong bintana, tanging isang maliit na kama at isang luma at sirang aparador ang naroon. Habang inaayos niya ang kanyang mga damit, pumasok si Stella sa silid ng hindi kumatok. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng pagmamayabang, tila ba isa siyang reynang bumibisita sa isang alipin. Ate Imeng, gusto lang kitang tulungan, pero honestly, mas bagay ka talaga rito. Mas malapit ka sa kusina, mas madali kitang matatawag kapag nagutom ako sa gabi. After lahat, ikaw naman talaga ang sanay sa gawaing bahay, di ba? Ang saad ni Stella habang pilit na binabangga ang balikat ni Imeng. Ang pagkumpas ng katawan ni Stella ay naging sanhi ng pagkawala ng balanse ni Imeng. Sa isang iglap, ang lahat ng pait, ang lahat ng panlalait na tinanggap niya nitong mga nakaraang buwan ay nag-alab sa kanyang mga ugat. Sa bilis na hindi niya akalaing magagawa niya, itinaas ni Imeng ang kanyang kamay at isang malakas na tunog ng palad na lumapat sa pisngi ni Stella ang umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na silid. Ang mukha ni Stella ay tumagilid at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at sakit. Huwag mong susubukan na ituring akong alipin sa sarili kong bahay, Stella. Maaaring nakuha mo ang kwarto pero hinding-hindi mo makukuha ang pagkatao ko. Ang mariing bitiw ni Imeng, ang kanyang boses ay tila isang babala mula sa isang natutulog na bulkan. Ngunit ang panandaliang tagumpay ni Imeng ay mabilis na napalitan ng pait. Biglang pumasok si Carlos at nang makita ang namumulang pisngi ni Stella, ang kanyang mukha ay nabalot ng isang madilim na puot. Hindi siya nagdalawang isip. Lumapit siya kay Imeng at sa isang marahas na pagtulak sa kanyang balikat, ang buntis na babae ay nawalan ng balanse at bumagsak sa malamig na sahig. Ang tunog ng kanyang katawan na tumama sa semento ay tila isang hudyat ng kamatayan para sa huling hibla ng kanyang pag-ibig. Wala kang karapatang saktan siya. Masyado ka nang nagiging mapangahas. Imeng, magpasalamat ka at hinahayaan ka pa naming manatili rito. Ang bulyaw ni Carlos bago inalalayan ang umiiyak na si Stella palabas ng silid. Naiwang mag-isa si Imeng sa sahig, yakap ang kanyang tiyan habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa sakit at kahihiyan. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang pisngi ay tila mga patak ng asido na nagnanais na tunawin ang kanyang huling pag-asa. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa, naramdaman niya ang marahang pagsipa ng kanyang sanggol, isang malakas na paalala na mayroon siyang buhay na dapat protektahan. Dahan-dahan siyang gumapang patungo sa kanyang higaan at naupo. Hinaplos niya ang kanyang tiyan at nagsimulang umawit ng isang mahinang duyan, ang paboritong kanta ng kanyang ama. Ang boses niya ay nanginginig, ngunit puno ng pagmamahal. Sa gitna ng kadiliman ng maliit na silid na yon, kinuha niya ang kanyang telepono at nakita ang isang bagong mensahe mula kay Attorney Mateo. Handa na ang lahat, Imeng. Kailan mo gusto pabagsakin ang bomba? Ang mga salitang iyon ay tila isang liwanag sa dulo ng isang mahabang tunel. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Imeng habang ang kanyang mga mata ay tumitig sa kawalan. Ang pagtitiis ay may hangganan at ang bawat sakit na idinulot nila sa kanya sa silid na ito ay ibabalik niya ng may kasamang interes. Ngunit sa likod ng kanyang determinasyon, isang katanungan ang pilit na bumabagabag sa kanya. Handa na ba talaga siyang putulin ang lahat, kahit ang huling koneksyon ng kanyang anak sa ama nito? Ang umaga ay sumapit ng may dalang kakaibang katahimikan sa loob ng mansyon, isang uri ng katahimikan na tila nagbabadya ng muling pagsiklab ng isang malaking bagyo. Sa loob ng maliit at madilim na silid sa tabi ng kusina, nagising si Imeng na may dalang bagong uri ng kapayapaan. Sa kanyang puso, hindi ang kapayapaan ng pagtanggap, kundi ang kapayapaan ng isang taong nakapagpasya na kung paano wawakasan ang kanyang paghihirap. Inayos niya ang kanyang buhok sa harap ng maliit at may bitak na salamin. Pinapahid ang huling bakas ng luha sa kanyang mga pisngi hanggang sa ang tanging matira ay ang isang blangko
at masunuring anyo. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa hapagkainan kung saan kasalukuyang nag-aalmusal sina Carlos, Doña Carmela at Stella. Ang bawat pagtama ng kubyerto sa porselanang pinggan ay lumilikha ng tunog na tila mga maliliit na hagupit sa pandinig ni Imeng, ngunit pinilit niyang huwag itong pansinin. Nang mapansin nila ang kanyang pagdating, tumigil ang kanilang pag-uusap at ang mga mata nila ay sabay-sabay na napako sa kanya puno ng paghihinala at pangungutya. Carlos, Mastela, gusto ko sanang humingi ng paumanhin sa inyong lahat. Ang mahinang saad ni Imeng habang nakayuko. Masyado lang akong naging emosyonal nitong mga nakaraang araw dahil sa kalagayan ko. I realize na wala rin namang patutunguhan ng galit ko. I just want peace para sa bata at para sa atin. Nagkatinginan sina Carlos at Doña Carmela. Isang matagumpay na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ng matanda, habang si Carlos naman ay tila nakahinga ng maluwag. Mabuti naman at natauhan ka na rin, Imeng. Akala ko ay kailangan pa kitang kaladkarin palabas para lang matuto ka. Ang mapait na saad ni Doña Carmela habang patuloy sa paghigop ng kanyang kape. Lumapit si Carlos kay Imeng at hinawakan ang kanyang mga balikat. Bagamat nandidiri sa loob, hinayaan ni Imeng ang haplos ng kanyang asawa. Babe, I knew you'd understand. Everything I'm doing is for us. O heto, nagpagawa ako ng bagong kopya ng documents mula sa bangko. Kung talagang gusto mo ng peace, pirmahan mo na ito para tapos na ang usapan. Inilapag ni Carlos ang dokumento sa ibabaw ng mesa. Ang bawat salita sa papel na yon ay tila mga uod na nagnanais kumain sa ari-arian ng kanyang ama. Ngunit alam ni Imeng ang hindi nila alam. Dahil sa trust folio na itinatago niya ang anumang pirma niya sa dokumentong ito ay walang legal na bisa kung wala ang presensya ni Attorney Mateo. Kinuha niya ang panulat, ang bawat paggalaw ng kanyang kamay ay tila isang sayaw sa gilid ng bangin. Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang lagda. Ang tinta ay tila dugong dumadaloy sa puting papel. Nang matapos ang pirmahan, tila nagbago ang ihip ng hangin. Si Stella ay lumapit din at hinawakan ng kamay ni Imeng isang kilos na puno ng pagkukunwari. Thank you, Ate Imeng. Don't worry, aalagaan kita rito sa bahay. Ngunit hindi doon nagtatapos ang plano ni Imeng. Tumingin siya kay Carlos nang may huwad na ningning sa kanyang mga mata. Dahil maayos na ang lahat, may naisip ako. Why don't we celebrate, magpa-party tayo rito sa mansyon? Isang malaking baby shower para sa ating dalawa ni Stella at para na rin i-announce sa lahat ng relatives at friends natin na ikaw na ang bagong haligi ng tahanang ito, Carlos. You deserve to be recognized. Ang mungkahi ni Imeng ay tila isang matamis na kanta sa pandinig ni na Carlos at Doña Carmela. Ang kanilang kasakiman at uhaw sa atensyon ay mabilis na lumamang sa kanilang pag-iingat. Napakagandang idea niyan. Imeng, isang engranding handaan para malaman ng buong barangay at ng mga business partners mo, Carlos, na tayo na ang may-ari ng lahat ng ito. Ang masayang bulalas ni Doña Carmela, ang kanyang mga mata, ay naniningning sa imahinasyon ng karangyaan. I'll handle the preparations, Ma. Ako na ang bibili ng mga kailangan. Gusto ko ito ang maging pinaka-memorable na gabi sa buhay nating lahat. Ang pagpapatuloy ni Imeng ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon, ngunit may talas na tila isang itinatagong patalim. Lumipas ang mga sumunod na araw na puno ng pagpapanggap. Si Imeng ay naging isang masunuring asawa at manugang tila ba tinanggap na niya ang kanyang kapalaran sa maliit na silid. Ngunit sa tuwing gabi sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, kinakausap niya ang kanyang sanggol, ipinapangako rito na ang bawat pagyuko niya ngayon ay para sa kanilang pagtayo ng matatag bukas. Sinimulan na ni Imeng ang pag-aayos para sa party. Bumili siya ng mga pinakamahal na palamuti, mga bulaklak na may matitapang na bango at nagpa-order ng pinakamasasarap na pagkain. Ngunit sa likod ng bawat bayad at bawat order, may mga lihim na tawag siyang ginagawa kay Attorney Mateo. Ang bawat piraso ng plano ay dahan-dahang nabubuo, tila isang bitag
na inihahanda para sa mga kinitang kagalakan ng mga buwitreng nakapaligid sa kanya. Isang gabi, bago ang nakatakdang handaan, pumasok si Doña Carmela sa kusina at nakita si Imeng na naglilinis ng mga kristal na baso. Ang bawat pagpunas ni Imeng ay may kasamang matinding diin, tila ba nais niyang pakintabin pati ang kaluluwa ng bawat kagamitan. Siguraduhin mong walang mantsa ang mga yan ni Meng. Bukas ang araw ng ating tagumpay. Pagkatapos ng gabing iyon, wala na kayong kawala sa amin. Ang saad ng matanda, bago lumabas ng may kasamang malutong na tawanan na umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Nanatiling nakatayo si Imeng, ang kanyang mga kamay ay mariing nakakapit sa baso hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang nakatingin sa kanyang sariling refleksyon sa kristal. Bukas ang mansyon na ito ay mapupuno ng mga tao. Bukas ang lahat ng kanilang kasinungalingan ay itatambad sa ilalim ng rurok ng kanilang kagalakan. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang kaba ang biglang sumagi sa kanyang isip. Paano kung sa gitna ng kanyang paghihiganti ay may isang bagay na hindi niya makontrol? Paano kung ang sarili niyang katawan ang maging hadlang sa huling sandali ng kanyang paniningil? Ang gabi ay nababalutan ng isang mapanlinlang na kakinangang nagmumula sa mga naglalakihang chandelier ng mansyon na tila mga bituing sa pilitang ikinulong sa loob ng kristal. Ang bawat sulok ng tahanan ay bango ng mga sariwang bulaklak at mamahaling pabango habang ang tunog ng mga yabag ng maraming panauhin ay pumupuno sa malawak na sala. Ito ang gabing pinakahihintay ni na Carlos at Doña Carmela, ang gabing itatampok nila ang kanilang tagumpay sa harap ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kilalang tao sa barangay. Sa gitna ng karangyaan, si Imeng ay nanatiling isang anino sa sarili niyang tahanan. Nakasuot siya ng isang payak na asul na damit na hindi man lang nakahabol sa kislap ng mga kasuotan ng mga panauhin. Naupo siya sa isang maliit na silya sa sulok ng hardin, malayo sa sentro ng kagalakan, tila isang estrangherong hindi kabilang sa sarili niyang handaan. Pinagmamasdan niya ang bawat pagtawa at bawat pagbati, habang ang kanyang mga kamay ay marahang humahaplos sa kanyang 7 buwang sinapupunan, tila ibinibigay ang tanging proteksyong kaya niyang ialay sa kanyang anak. Look at her, ma! Parang hindi siya ang may-ari ng party na ito. She looks so pathetic in that corner. Ang bulong ni Stella habang nakatayo sa tabi ni Doña Carmela sa balkonahe. Ang boses niya ay puno ng pagmamalaki habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan. Nakasuot si Stella ng isang lila at lapat na damit na nagpapakita ng kanyang nagsisimula ring paglaki ng tiyan. Ngunit ang mas nakakuha ng atensyon ni Imeng ay ang nasa leeg nito. Isang matinding hapdi ang gumuhit sa puso ni Imeng nang makita ang puting mga perlas na nakapulupot sa leeg ni Stella. Iyon ang mga perlas ng kanyang yumaong ina, ang kaisa-isang hiyas na itinago ng kanyang ama para sa kanya na ninakaw ni Stella mula sa kanyang cabinet. Ang bawat perlas ay tila isang patak ng luha ng kanyang ina na ngayon ay dinudungisan ng balat ng isang magnanakaw. Naramdaman ni Imeng ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang panginginig ng kanyang mga daliri, ngunit pinilit niyang manatiling tahimik. Uminom siya ng isang lagok ng tubig mula sa kanyang baso. Ang lamig nito ay tila isang paalala na ang kanyang paghihiganti ay isang putahing masarap ihain ng malamig. Pumasok si Carlos sa gitna ng maraming tao, may hawak na baso ng alak at isang malawak na ngiti na tila siya ang hari ng buong daigdig. Inakbayan niya si Stella sa harap ng lahat at ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Ng iba ay may halong paghanga, ang iba naman ay may malisya. Thank you for coming, everyone. This is a double celebration, a baby shower, and a new chapter for this house. Ang deklara ni Carlos habang ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw ng may labis na kapalaluan.
Ni hindi niya sulyapan ang direksyon ni Imeng, tila ba ang babaeng naging pundasyon ng kanyang buhay ay isa na lamang lumang kagamitang itinapon sa bodega. Lumapit si Doña Carmela. Sa mga panauhin ng kanyang bawat hakbang ay puno ng awtoridad na hindi naman sa kanya. Mabuti na lamang at nandito si Stella para asikasuhin kayo. Alam niyo naman si Imeng palaging masela ng pakiramdam, hindi alam kung paano tumanggap ng bisita ng maayos. Ang paninirang puri ng matanda na may kasamang malutong na halakhak na tila nagmula sa kaibuturan ng isang maitim na kaluluwa. Sa kabila ng lahat ng sipayo, nanatiling nakatitig si Imeng kay Stella. Pinagmamasdan niya ang bawat pagkumpas ng kamay ng babae, ang bawat paghampas ng mga perlas sa dibdib nito. Ang puot sa loob ni Imeng ay tila isang apoy na hindi naglalaboy, kundi isang uling na tahimik na nagbabaga naghihintay ng tamang hangin upang maging isang malaking sunog. Ang bawat panlalait, ang bawat nakaw na hiyas ay itinatala niya sa kanyang isipan bilang mga utang na babayaran ng pamilya ni Carlos nang may kasamang interes sa loob ng ilang minuto. Nabalik ang atensyon ni Imeng sa tarangkahan nang makita ang isang itim na sasakyang dahan-dahang huminto sa harap ng mansyon. Mula rito ay bumaba ang isang lalaking may hawak na makapal na folder at ang kanyang presensya ay tila nagdala ng isang malamig na hangin sa gitna ng mainit na kagalakan ng mga panauhin. Si Attorney Mateo ay dumating na dala ang mga kasulatan na magbabago sa tadhana ng gabing ito. Ngunit bago pa man makalapit ang abogado, tumayo si Doña Carmela sa gitna ng sala at kinuha ang isang kutsara. Dahan-dahan niyang itinama ang kutsara sa kanyang kristal na baso, lumilikha ng isang matinis at paulit-ulit na tunog na humingi ng atensyon ng lahat. Ang ingay ng tawanan ay unti-unting naglaho na palitan ng isang mapanuring katahimikan. Ladies and gentlemen, may mahalagang anunsyo ang aking anak na si Carlos, isang bagay na magpapatunay kung sino ang tunay na may-ari at haligi ng tahanang ito. Ang saad ng matanda, habang ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang ngungiting tila nanunukso sa kapalaran. Tumayo si Carlos sa tabi ng kanyang ina, hawak ang isang piraso ng papel na may lagda ni Imeng ang dokumentong pinirmahan niya sa ilalim ng panlilinlang. Ang kaba sa dibdib ni Imeng ay tila isang tambol na bumibilis ang bawat pintig habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mukha ng kanyang asawa. Ito na ang sandaling itatapon nila ang huling hibla ng kanilang pagkukunwari. Ito na ang sandaling ang bawat pananakit nila sa kanya ay aabot sa rurok bago ang lahat ay gumuho sa isang kisap mata. Ngunit sa gitna ng tensyon na pansin ni Imeng, ang isang bagay na hindi dapat naroon, isang mabilis na panginig sa kamay ni Carlos habang binubuklat ang papel. Ano ang nakita ng kanyang asawa na nagdulot ng ganoong reaksyon sa gitna ng kanyang dapat sana ay tagumpay? Sa harap ng nagkakatipong mga panauhin ang tinig ni Doña Carmela ay tila isang malambing na kanta, ngunit may dalang nakalalasong mensahe. Ang bawat salita na lumalabas sa kanyang mga labi ay tila mga tumpok ng putik na ipinupukol sa dangal ni Imeng habang ang mga bisita ay nakikinig ng may halong gulat at mapanuring mga mata. Napakahirap tanggapin ang katotohanan, ngunit bilang isang ina, tungkulin kong protektahan ang aking anak at ang kanyang kinabukasan. Si Imeng sa kabila ng aming pag-aalaga ay hindi na naging maayos ang pag-iisip dahil sa selos at insecurity. Kaya naman siya na mismo ang nagpasya na ipaubaya ang lahat ng responsibilidad kay Carlos. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa buong bulwagan, tila mga huni ng mga bubuyog na hindi mapakali. Ang mga sulyap na puno ng pangungutya at awa ay sabay-sabay na dumapo sa direksyon ni Imeng na nananatiling nakaupo sa kanyang sulok. Ramdam ni Imeng ang pag-init ng kanyang mga pisngi, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako kay Stella na ngayon ay nakatayo sa tabi ni Carlos, tila isang bagong reynang
nakahandang hirangin. Ang mga ninakaw na perlas sa leeg ni Stella ay tila kumikislap sa ilalim ng mga ilaw. Bawat butil ay sumasalamin sa kawalang hiyaan ng babaeng kumuha nito. Tumayo si Carlos sa harap ng lahat, ang kanyang dibdib ay busog sa kapalaluan habang itinataas niya ang dokumentong may lagda ni Imeng. Narito ang katibayan ng kanyang pagtitiwala sa akin. Mula sa gabing ito, ako na ang hahawak sa titulong ito at sisiguraduhin kong ang tahanang ito ay mapupuno ng tunay na kaligayahan kasama ang babaeng tunay na nagmamahal at nagpapahalaga sa akin. Ang deklara ni Carlos sabay sulyap ng may pagnanasa kay Stella. Ang pagtataksil ay hindi na lamang isang lihim sa madilim na pasilyo. Ito ay naging isang pampublikong parangal na ipinagdiriwang sa gitna ng mansyon na pinaghirapan ng ama ni Imeng. Naramdaman ni Imeng ang matinding panginginig ng kanyang mga tuhod, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa puot na nag-uumapaw na sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang binitiwan ang kanyang baso ng tubig at sa gitna ng nakabibinging katahimikan na sumunod sa deklarasyon ni Carlos, marahang tumayo si Imeng. Ang bawat pagkilos niya ay puno ng isang uri ng kapangyarihan na hindi pa nila nakikita sa kanya. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at nagsimulang pumalakpak ng dahan-dahan. Ang tunog ng kanyang mga palad na nagtatama ay tila isang hatol na nagpapatahimik sa bawat tawanan at bulungan sa loob ng silid. Sa bawat hakbang ni Imeng patungo sa gitna ng bulwagan, ang mga panauhin ay kusang tumatabi. Tila ba ang aura ng babaeng ito ay sapat na upang hatiin ang karamihan. Inalis niya ang pagkakatali ng kanyang buhok, hinahayaan ang mahahaba at itim na mga hibla na bumagsak sa kanyang mga balikat ng may kakaibang dilag at tapang. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng lungkot ay nabalutan ng isang malamig at matalim na ngiti na tila isang itinatagong patalim na ngayon lamang inilabas sa liwanag. Nang marating niya ang harap ni na Carlos at Doña Carmela, kinuha ni Imeng ang mikropono mula sa kamay ng kanyang biyenan nang walang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay tumitig ng diretso sa mga mata ni Carlos na tila binabasa ang bawat takot na nagsisimulang mamuha sa kalooban nito. Napakagandang kwento, ma. Napakahusay na pag-arte, Carlos. Halos maniwala na rin ako na ako nga ang may problema sa pag-iisip. Ang simula ni Imeng ang kanyang boses ay malinaw at buo umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon. Ngunit may isang bagay kayong nakalimutan, isang maliit na detalye na magpapabagsak sa lahat ng inyong itinayong kasinungalingan sa gabing ito. Ang pagpapatuloy ni Imeng habang dahan-dahan niyang inilalabas ang isang dokumento mula sa kanyang bulsa. Ang kaba sa mukha ni Carlos ay hindi na maitago, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang nakatingin sa determinasyon sa mga mata ng kanyang asawa. Ang lahat ng panauhin ay napatitig na ramdaman na ang rurok ng tagumpay ng pamilya ni Carlos ay nasa bingit na ng isang malaking bangin. Isang huling hininga, isang huling tingin, at ang salitang sunod na bibitiwan ni Imeng ay ang magsisilbing mitya ng kanilang pagkawasak. Ang malalaking pinto ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas na tila humahati sa makapal na usok ng kasinungalingang bumabalot sa mansyon. Ang bawat mata sa loob ng silid ay lumingon patungo sa direksyon ng liwanag na nagmumula sa labas. Mula sa pintuan ay humakbang papasok ang isang lalaking may uban na ang buhok, ngunit punong-puno ng awtoridad si Attorney Mateo. Hawak niya ang isang itim na briefcase na tila naglalaman ng tadhana ng bawat taong naroroon. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila mga dinitahang hakbang ng katarungan matatag at walang pag-aalinlangan. Attorney Mateo, anong ginagawa mo rito? Ang gulat na tanong ni Carlos habang ang kanyang mukha ay unti-unting namumutla. Ang papel na kanyang itinataas kanina ay tila naging isang mabigat na pasanin sa kanyang nanginginig na kamay. Naparito ako sa paanyaya ng tunay na may-ari ng tahanang ito, Carlos, bilang tagapangalaga ng huling habilin
ni Don Vicente Salazar ang malamig na sagot ng abogado. Lumapit siya kay Imeng at tumayo sa tabi nito, isang pagpapakita ng alyansang hindi kayang tibagin ng kahit anong panlilinlang. Kinuha ni Imeng ang makapal na folder mula kay Mateo at inilapag ito sa gitna ng hapag sa tapat mismo ng mga panauhin. Ang papel na hawak mo, Carlos, ay walang kwentang piraso ng basura dahil 10 taon na ang nakalilipas bago pa man ako ikasal sa'yo, itinatag na ng aking ama ang isang irrevocable trust. Ang lahat ng lupain ng mansyon na ito at ang bawat sentimo sa aking bangko ay nakapailalim sa pangalan ko lamang. Ang anumang pirma na nakuha mo sa akin sa pamamagitan ng pananakot o panloloko ay automatikong null and void sa mata ng batas dahil wala rito ang saksing itinalaga ng aking ama. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Ang mga panauhin ay nagkatinginan, ang kuryosidad ay napalitan ng matinding gulat. Inilabas pa ni Imeng ang mga kopya ng bank statement na kanyang nakuha, mga listahan ng bawat gastos ni Carlos para sa mga luho ni Stella, mga hotel na tinuluyan nila at ang mga mamahaling gamit na binili, gamit ang perang pinaghirapan ni Imeng. Ipinagpalit mo ako, Carlos. Ginamit niyo ako, ma. Inakala niyo na dahil tahimik ako, ay bulag na ako. Ang tinig ni Imeng ay hindi na nanginginig. Ito ay malalim puno ng pait, ngunit may taglay na kapayapaan. Pero alam ko ang bawat buto ng bahay na ito. Alam ko kung saan itinatago ng aking ama ang katotohanan. Dahan-dahang lumapit si Imeng kay Stella na ngayon ay tila isang basang sisiw na nanginginig sa takot sa tabi ni Doña Carmela. Ang mga mata ni Imeng ay dumapo sa puting mga perlas na nakasuot sa leeg ng babae. Sa isang mabilis at dinalas na pagkilos, hinawakan ni Imeng ang lock ng kwintas. Hindi siya gumamit ng dahas, ngunit ang diin ng kanyang mga daliri ay nagpahiwatig ng kanyang hindi matatawarang karapatan. Ang mga perlas na ito ay isinuot ng aking ina sa kanyang kasal. Isinuot ko ito nang ihatid ako ni Papa sa dambana. At ngayon, dinudungisan mo ito ng iyong balat na puno ng kasalanan. Ang bulong ni Imeng na sapat na para marinig ng lahat. Sa isang dinitahang paghatak ang kwintas ay kumalas mula sa leeg ni Stella. Ang mga butil ng perlas ay hindi nagkalat. Nanatili ang mga ito sa loob ng palad ni Imeng, tila kusang nagbabalik sa kanilang tunay na tagapangalaga. Hindi bagay sa isang aso ang perlas ng ina ko. Napaupo si Stella sa sahig, ang kanyang muka ay nabahiran ng matinding kahihiyan habang ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan ng mas malakas. Ang ilan ay hayagang itinuturo ang dalawa ng may pandidiri. Si Doña Carmela naman ay tila nawalan ng boses, ang kanyang pamaypay ay nalaglag sa sahig habang nakatingin sa abogadong handang maglabas ng warrant. Imeng, babe, please, let's talk about this. I was confused. Ang pagmamakaawa ni Carlos habang dahan-dahang lumalapit at lumuluhod sa harap ni Imeng. Ang kanyang mga kamay ay pilit na gustong humawak sa laylayan ng damit ng asawa. Ang kanyang mga luha ay mabilis na dumaloy, isang huling pagtatangka na gamitin ang emosyon ni Imeng laban sa kanya. Tiningnan siya ni Imeng mula sa itaas, ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng pag-ibig na dati ay nag-aalab para sa lalaking ito. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang nakatingin sa pagbagsak ng lalaking inakala niyang kanyang magiging katuwang habang buhay. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, naramdaman ni Imeng ang isang matinding paninigas sa kanyang sinapupunan, isang hapdi na hindi nagmumula sa kanyang puso kundi sa buhay na kanyang pinoprotektahan. Nanatiling nakatayo ng matuwid si Imelda habang pinagmamasdan ang asawang dati ay itinuring niyang mundo na ngayon ay tila isang pulubing nakaluhod sa kanyang harapan. Ang bawat salita ng pagmamakaawa ni Carlos ay tila mga tuyot na dahon na tinatangay ng hangin, walang bigat, walang buhay, at lalong walang puwang sa kanyang puso. Iniiwas ni Imelda ang kanyang laylayan
Nang tangkaing hawakan ni Carlos ang kanyang mga paa, isang kilos na nagpapakita ng kanyang ganap na pagtalikod sa lalaking pumatay sa kanyang tiwala. Hindi mo ako makukuha sa mga luhang yan, Carlos. Masyado mo nang napaikot ang mundo ko sa mga kasinungalingan mo, pero tapos na ang palabas. Ang malamig na saad ni Imeng. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na gunting na pumuputol sa huling hibla ng kanilang ugnayan. Umalis kayo sa pamamahay ko. Ngayon din. Imeng anak, maawa ka naman sa amin. Ang singit ni Doña Carmela, ang kanyang boses, ay nanginginig sa takot habang pilit na ginagamit ang huling alas ng pagiging magulang. Saan kami pupunta sa ganitong oras? Pamilya tayo, Imeng. Ang utang na loob mo sa amin nung mamatay ang tatay mo. Huwag niyo nang banggitin ang utang na loob, ma. Putol ni Imeng, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding pait. Binayaran ko na yon ng 7 taon ng paninilbihan ng bawat pag-alipusta niyo sa akin at ng bawat gabing pinaiyak niyo ako habang buntis ako. Ang utang na loob ay para sa mga taong may loob, pero kayo, wala kayong puso. Lumingon si Imeng kay Attorney Mateo at sa mga opisyal ng barangay na nakatayo sa may pintuan. Ninong pakitulungan silang ilabas ang kanilang mga gamit. Ayaw ko nang makakita ng kahit anong bakas ng kanilang presensya sa bahay na ito paglipas ng 10 minuto. Nagsimulang kumilos ang mga lalaki. Ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng tunog ng mga maletang hinihila sa sahig at ang marahas na paghakbang ng mga taong pilit na inilalabas sa kanilang kinalalagyan. Si Stella na kanina ay tila reynang nakasuot ng perlas, ay ngayon ay nanginginig sa isang sulok habang yakap ang kanyang sarili. Ang kanyang mukha ay nabahira ng matinding kahihiyay-hiyan sa harap ng mga bisitang dati ay pinagmamayabangan niya. Sa labas ng mansyon ang langit ay nagsimulang magdilim at ang hangin ay naging malamig hudyat ng isang paparating na malakas na ulan. Ang mga panauhin ay isa-isang nagsialisan, may mga matang puno ng kuryosidad at bulong-bulungan tungkol sa malaking iskandalong kanilang nasaksihan. Sa gitna ng malawak na hardin nakatayo ang pamilya ni Carlos, si Doña Carmela at si Stella. Bit-bit ang iilang bag na mabilis nilang naimpake. Nang marating nila ang malaking pintuan ng gate, tumigil si Imelda. Pinanood niya kung paano sila itinulak ng mga gwardiya palabas ng kanyang teritoryo. Ang unang patak ng ulan ay bumagsak sa tuyong lupa, mabilis na nasundan ng mas marami pang patak na tila nagnanais na linisin ang bawat sulok ng mansyon mula sa duming iniwan ng mga ito. Ang ulan ay humahampas sa kanilang mga balat, ginagawa silang mga basang sisiw na wala nang mapuntahan sa gitna ng kadiliman. Huwag na kayong babalik dito. Ang huling habilin ni Imeng bago niya dahan-dahang isinara ang malaking pintuang kahoy. Ang tunog ng paglapat ng pintuan sa hamba nito ay tila isang huling tuldok sa isang mahaba at masakit na kabanata ng kanyang buhay. Nanatiling nakasandal si Imelda sa pinto. Ang kanyang mga mata ay nakapikit habang dinadama ang katahimikan ng kanyang tahanan. Ngunit ang kanyang tagumpay ay tila may kasamang matinding pagod. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay nagsimulang manginig at ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Isang matinding paninigas ang biglang gumuhit mula sa kanyang likuran patungo sa kanyang sinapupunan, isang uri ng sakit na hindi niya pa kailanman naramdaman. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang tiyan, ang kanyang mga daliri ay bumaon sa tela ng kanyang damit. Naramdaman niya ang isang mainit na likido na dahan-dahang dumadaloy pababa sa kanyang mga binti, nababasa ang sahig na kani-kanina lang ay saksi sa kanyang paniningil. Ninong Manang Rosa, ang paos na tawag ni Imeng habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila nakikipagpaligsahan sa bilis ng kanyang kaba. Ang kagalakan ng pagkapanalo ay biglang napalitan ng matinding takot para sa buhay na nasa loob niya. Naramdaman ni Imeng ang muling paghapdi ng kanyang tiyan
mas marahas at mas madalas kaysa kanina. Napaluhod siya sa sahig, ang kanyang mga palad ay nakasayad sa malamig na marmol habang pilit na nilalabanan ang dilim na nagnanais bumalot sa kanya. Doon sa gitna ng kanyang bakanting mansyon, sa gitna ng tagumpay at pag-iisa, napagtanto ni Imelda na ang tunay na laban para sa kanyang anak ay nagsisimula pa lamang. Ang katanungan ay hindi na kung paano siya maghihiganti, kundi kung magagawa ba niyang panatilihing ligtas ang kaisa-isang kayamanang natitira sa kanya sa gitna ng bagyong ito. Ang bawat pintig ng matinding sakit na humahaplos sa katawan ni Imelda ay tila isang malupit na paalala ng lahat ng sipayo at pagtitiis na kanyang pinagdaanan sa loob ng mansyon na yon. Habang nakaluhod sa malamig na marmol na sahig, nadarama niya ang pagdaloy ng mainit na likido na hudyat ng pagdating ng kanyang sanggol, isang buhay na naging saksi sa bawat luhang pumatak sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa laylayan ng kanyang asul na damit, ang kanyang mukha ay nababalutan ng pawis at determinasyon habang pilit na humihinga ng malalim. Imelda, Diyos ko, anak, kumapit ka, nandito na ako. Ang nag-aalalang tinig ni Manang Rosa ang bumasag sa katahimikan ng malawak na sala. Ang matandang babae na siyang kaisa-isang nanatiling tapat sa pamilya Salazar ay mabilis na lumapit at inalalayan ang ulo ni Imelda. Sa kabilang dako, naririnig ang mabilis na pag-uusap ni Attorney Mateo sa kanyang telepono, humihingi ng tulong para sa isang ambulansya na magliligtas sa mag-ina mula sa panganib. Ang paglalakbay patungo sa ospital sa gitna ng malakas na ulan ay tila isang panaginip na puno ng kalituhan at liwanag ng mga sasakyang nagdaraan. Sa loob ng puting silid na amoy gamot at kalinisan, hinarap ni Imelda ang pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Ang bawat kontraksyon ay tila isang alon ng apoy na nagmumula sa kanyang likuran. Patungo sa kanyang sinapupunan, bawat hapdi ay tila pumuputol sa huling hibla ng kanyang lakas. Ngunit sa bawat sandali ng paghihirap, ang mukha ni Carlos at ang bawat panlalait ni Doña Carmela ay unti-unting naglalaho sa kanyang isipan. Napapalitan ng imahe ng isang maliit na anghel na naghihintay na masilayan ng mundo. Sa gitna ng kanyang pag-iri at pag-iyak, naramdaman ni Imelda ang ganap na pagpapakawala. Ang bawat sakit na idinulot ng pagtataksil ay tila sumama sa kanyang bawat hininga, inilalabas mula sa kanyang sistema upang bigyang daan ng pagmamahal. Nang maramdaman niya ang huling matinding pagtulak, isang matinis na tinig ng isang sanggol ang bumasag sa katahimikan ng silid. Isang tunog na para kay Imelda ay ang pinakamagandang musika na narinig niya sa buong buhay niya. It's a healthy baby girl, Imelda. Congratulations! Ang malambing na saad ng doktor habang inilalapag ang mainit at maliit na katawan ng sanggol sa dibdib ng ina. Ang pakiramdam ng balat ng kanyang anak sa kanyang sariling balat ay tila isang himalang nagpahilom sa lahat ng sugat sa kanyang puso. Ang maliliit na daliri ng sanggol na humahawak sa kanyang kamay ay tila isang pangako ng bagong simula. Ang mga luha ni Imelda ay muling dumaloy, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito ay luha ng wagas na kagalakan at kapayapaan. Wala na ang takot, wala na ang pait. Ang mansyon ng kayamanan at ang paghihiganti ay tila naging maliliit na bagay na lamang kumpara sa bigat at halaga ng buhay na hawak niya ngayon. Tayo ang pamilya, anak. Hindi natin kailangan ng ama na hindi tayo pinahalagahan. Tayo lang sapat na. Ang bulong ni Imelda habang hinahalikan ang noo ng kanyang anak. Sa labas ng silid, nakita niya si Attorney Mateo na nakatingin sa kanya mula sa maliit na bintana ng pinto. Ang mga mata ng matanda ay puno ng luha at pagmamalaki. Tila nakikita ang muling pagkabuhay ng dangal ng kanyang matalik na kaibigan. Habang ang liwanag ng umaga ay dahan-dahang sumisilip sa bintana ng ospital, ang katahimikan ay nagdala ng isang huling sulyap sa tadhana ng mga taong nagtaksil sa kanya.
Malayo sa malinis na silid na yon sa gilid ng isang madilim at maputik na kalsada, nakatayo sina Carlos at Stella sa ilalim ng iisang payong na may butas. Ang kanilang mga tinig ay puno ng galit at panunumbat sa isa't isa habang pinagtatalunan ang iilang gamit na natitira sa kanila. Ang ulan na naghugas sa mansyon ni Imelda ay siya ring ulan na nagpapakita ng tunay na kulay ng kanilang huwad na pag-ibig. Wala silang tahanang babalikan, wala silang yaman na maipagmamalaki, at higit sa lahat, wala silang kapayapaang kailanman ay makakamtan. Nakatulog si Imelda nang may ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang sanggol ay mahimbing na nahihimbing sa kanyang tabi. Ang bawat paghinga ng bata ay tila isang awit ng tagumpay na umaalingaw-ngaw sa hangin. Ang bagyo ay natapos na at sa gitna ng tila wasak na kahapon, isang matatag at nagniningning na bukas ang dahan-dahang sumisikat para sa bagong reyna ng tahanan. Ang sikat ng araw ay marahang dumadaloy sa malalaking bintana ng mansyon, tila mga gintong daliri na nagpapahid sa huling bakas ng kadilimang namahay sa loob ng mahabang panahon. Ang hangin sa loob ng tahanan ay hindi na mabigat at lason. Sa halip ito ay may halong samyo ng mga sariwang bulaklak ng sampagita at ang amoy ng bagong timplang gatas. Wala na ang mga dekorasyong pinili ni Stella. Ibinalik ni Imelda ang bawat kagamitan sa ayos na nais ng kanyang ama, payak matatag at puno ng dangal. Ang bawat sulok na dati ay saksi sa kanyang pag-iyak ay napuno na ngayon ng malambing na himig ng kanyang pag-awit habang inuuga ang noy ng kanyang anak na si Victoria. Lumipas ang mga buwan na tila isang mabilis na agos ng malinis na tubig na naghugas sa kanyang mga sugat. Si Imelda ay hindi na ang mahinang babaeng nagtatago sa dilim. Siya na ngayon ang tumatayong tagapamahala ng lahat ng ari-arian ng mga Salazar, suot ang isang puting bestido na sumasagisag sa kanyang bagong simula. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak na mahimbing na natutulog na ramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman, ang kapayapaan ng isang pusong malaya na sa galit. Isang hapon, habang nagdidilig si Imelda ng mga halaman sa hardin, naramdaman niya ang isang kakaibang presensya sa labas ng malaking tarangkahan. Ang huni ng kampanilya sa gate ay marahang umalingaw-ngaw humihingi ng atensyon. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang aninong gulanit at tila lupaypay. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang bawat hakbang ay dinalasa at puno ng katiyakan. Sa likod ng mga rehas na bakal ay nakatayo si Carlos. Halos hindi na siya makilala. Ang kanyang mamahaling barong ay napalitan ng maruming kamiseta. Ang kanyang mga pisngi ay humubog sa gutom. At ang kanyang mga mata ay wala ng ningning ng kapalalon. Sa tabi niya ay wala na ang kanyang ina o ang babaeng ipinalit niya kay Imelda. Siya ay nag-iisa, isang anino ng lalaking dati ay nang-api sa isang buntis na asawa. Imelda, "Babe, please!" Ang paos na tinig ni Carlos ay halos hindi marinig sa gitna ng ihip ng hangin. I was so wrong. Iniwan ako ni Stella. Kinuha niya ang lahat ng perang naitabi ko bago kami mapaalis. Si Mama may sakit at wala kaming pambili ng gamot. Please, Imeng, maawa ka sa amin. Kahit sa labas lang kami matulog, kahit maging katulong mo na lang ako, basta hayaan mo kaming bumalik. Tiningnan siya ni Imelda mula sa itaas hanggang sa ibaba. Sa loob ng mahabang panahon, inisip niya ang sandaling ito, ang sandali ng kanyang paniningil. Inakala niyang mapupuno siya ng matinding galit, ngunit sa kanyang pagkagulat ang tanging naramdaman niya ay ang isang malalim at malamig na kawalan ng pakialam. Ang kalalaking nasa harap niya ay hindi na ang asawang minahal niya, kundi isang estrangherong hindi na bahagi ng kanyang mundo. Ang mansyon na ito, Carlos, ay para sa mga taong marunong rumespeto sa pundasyon ng tahanan. Ang mahinahong sagot ni Imelda. Ang kanyang boses ay walang pait,
Tila isang dalisay na tubig na dumadaloy sa batuhan. Pinatira kita rito dahil minahal kita, pero sinira mo ang tiwala ko. Pinatawad na kita sa ginawa mo sa akin dahil ayaw kong lumaki ang anak ko na may dalang bigat sa puso. Pero ang patawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Ang pintuang ito ay sarado na para sa iyo habang buhay. Pero Imelda ang anak natin. Gusto ko siyang makita. Ang huling pagtatangka ni Carlos habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig na humawak sa rehas. Anak ko lang siya, Carlos. Noong itinulak mo ako sa sahig, noong pinabayaan mo kaming mag-ina, sa ulan, tinalikuran mo na rin ang karapatan mong maging ama. I hope you find your own peace, but it will never be here. Tumalikod si Imelda nang may dinitahang paggalaw. Narinig niya ang mahinang pagsara ng kandado ng gate habang ang gwardiya ay sinenyasan siyang paalisin na ang lalaki. Hindi na lumingon si Imelda. Naglakad siya pabalik sa loob ng mansyon, ang tunog ng kanyang mga tsinelas. Sa damuhan ay tila isang marahang ritmong nagbabadya ng kanyang ganap na kalayaan. Pumasok siya sa silid ni Victoria at binuhat ang bata. Ang bango ng sanggol ay tila isang selyo na nagpapatunay na siya ay matagumpay na nakatawid sa kabilang dako ng unos. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, sa likod ng mga puno ng mangga ang buong lupain ay nabalot ng isang kulay kahel na liwanag. Si Imelda ay naupo sa kanyang tumba-tumba yakap, ang kanyang kaisa-isang kayamanan. Ang bawat paghinga ng kanyang anak ay tila isang awit ng paghihilom. Wala na ang takot sa bukas dahil alam na niya kung paano bumuo ng isang tahanan na hindi kayang buwagi ng kahit anong pagkakanulo. Ang reyna ay muling nakaupo sa kanyang luklukan, hindi dahil sa korona o yaman, kundi dahil sa tibay ng kanyang kaluluwang nahanap ang sariling liwanag sa gitna ng kadiliman. 1 taon na ang mabilis na lumipas. Mula nang ang mga ulap ng pait at pagkakanulo ay tuluyang napawi sa kalangitan ng mansyon ng mga Salazar. Ang bakuran na dati ay naging saksi sa pagtataboy sa mga buwitre ay puno na ngayon ng mga halamang namumulaklak. Ang kanilang mga talulot ay tila sumasayaw sa bawat ihip ng sariwang hangin. Sa gitna ng malawak na damuhan, isang munting himala ang dahan-dahang nagaganap. Si Victoria na ngayon ay 1 taong gulang na ay sumusubok na humakbang ng mag-isa. Ang kanyang maliliit na paa ay tila mga usbong na humahanap ng tatag sa lupa, habang ang bawat matagumpay na hakbang niya ay sinusundan ng malutong at masayang halakhak na pumupuno sa buong paligid. Nakatayo si Imelda sa hindi kalayuan, pinagmamasdan ng kanyang anak nang may mga matang nagniningning sa pagmamalaki at pag-ibig. Suot niya ang isang bestidong kulay krema na tila sumasalamin sa kapayapaang namamayani na sa kanyang puso. Hindi na siya ang babaeng may balikat na nakayuko dahil sa bigat ng panlalait. Siya na ang rey ng may mataas na noo, ang babaeng natutong bumuo ng sariling mundo mula sa mga piraso ng kanyang pangarap na dati ay nadurog. Dinalaw ni Imelda ang puntod ng kanyang ama noong umagang iyon, bit-bit ang isang kumpol ng mga puting rosas. Habang inilalagay niya ang mga bulaklak sa ibabaw ng marmol, isang tahimik na pag-uusap ang naganap sa kanyang isipan. Papa, alam ko na ngayon ang ibig mong sabihin. Alam ko na ang bawat buto ng bahay na ito at ang bawat buto ng aking sariling pagkatao. Ang mahinang bulong ni Imeng. Sa puntong iyon, nahanap niya ang sagot sa unang katanungan ng kanyang puso, ang tungkol sa patawad. Napagtanto ni Imelda na ang tunay na pagpapatawad ay hindi para sa ikagagaan ng loob ni Carlos, kundi para sa kanyang sariling kalayaan. Pinatawad na niya ang babaeng siya noon, ang Imelda na naging bulag dahil sa pag-ibig at naging martir sa kamay ng mga mapagsamantala. Ang galit niya kay Carlos ay wala na. Pinalitan ito ng isang matatag na kawalan ng pakialam. Para kay Imelda, ang kanyang dating asawa ay isa na lamang malabong anino
sa isang pahina ng librong matagal na niyang isinara at itinabi. Nang sumapit ang dapit hapon ng buong mansyon ay nabalot ng isang kulay kahel na liwanag na tila humahaplos sa bawat dingding at haligi. Pumasok si Imelda sa loob ng bahay at sinalubong siya ni Manang Rosa na may dalang mainit na tsa. Ang bawat sulok ng tahanan ay payapa, walang mga bulong ng pagtataksil, walang mga matatalim na tingin mula sa isang biyenang gahaman. Ang mansyon ay naging isang tunay na santuwaryo, isang ligtas na kanlungan para sa kanya at sa kanyang anak. Ito ang kanyang sagot sa ikalawang katanungan, ganap na siyang payapa. Ang bawat gabi niya ay hindi na binubuo ng mga luha, kundi ng mga panalangin ng pasasalamat at ang amoy ng kanyang anak na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Hinarap ni Imelda ang huling katanungan sa kanyang isipan, ang aral na nais niyang iwan sa mundo. Sa bawat pag-ikot niya ng susing tanso upang ilak ang pintuan ng mansyon tuwing gabi, naaalala niya na ang tunay na kapangyarihan ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang kakayahang magtiis, kundi sa kanyang tapang na bumangon at protektahan ang kanyang sarili. Ang pagmamahal ay dapat may kaakibat na respeto, at ang sakripisyo ay dapat iniaalay lamang sa mga taong marunong magpahalaga. Ang kwento ni Imelda Salazar ay hindi lamang isang kwento ng paghihiganti. Ito ay isang paalala sa bawat babae na ang ating mga sugat ay hindi dapat maging simbolo ng ating pagkatalo, kundi mga marka ng ating tagumpay. Ang bawat hapdi ay may katapat na paghilom, at sa bawat pagkakataong tayo ay nadadapa, may lakas tayong itinatago na magdadala sa atin patungo sa mas maliwanag na bukas. Habang pinagmamasdan ni Imelda ang paglubog ng araw mula sa kanyang balkonahe, binuhat niya si Victoria at hinagkan ito sa noo. Ang hinaharap ay hindi na isang nakatatakot na kawalan, kundi isang malawak na pagkakataon para sa ligaya. Ang bagyo ay tuluyan ng lumipas, at sa gitna ng tila wasak na kahapon, isang matatag nagniningning at masayang buhay ang dahan-dahang sumisikat para sa bagong reyna ng tahanan,